Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito. Kung saan ang sabi po rito ay BlackRock reportedly has no plans to launch XRP ETF. Ayan. Si BlackRock po ay isa po siya sa mga malalaking financial firms at isa na rin po siya, kabilang na rin po siya sa mga nakapag-apply ng spot Bitcoin ETF at na-approve ng US SEC. Ayan, pero ayon po sa kanila ay naglabas po sila ng pahayag na wala daw po silang plano na mag-launch ng kanilang XRP ETF. Kaya kawawa naman po itong si XRP. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan. Ang sabi po rito ay for business journalist Charles Gasparino says BlackRock has no plans to launch on XRP spot-based exchange traded fund or ETF. Ayan yung source po ng information na ito ay ayon po sa isang Fox business journalist na si Ginoong Charles Gasparino. Ayan, siya po yung nagsabi na ang BlackRock ay wala daw pong plano na mag-launch ng kanilang XRP spot-based exchange traded fund. Over the past few weeks, there have been speculations that BlackRock, the world's largest assessment, might be considering launching a spot-based exchange traded fund or ETF. Yan, totoo po yan. Marami pong mga expert ang may haka-haka or spekulasyon na si BlackRock daw ay pagkatapos po niyang magkaroon ng spot Bitcoin ETF ay malamang ay baka isusunod niya ang kanyang XRP spot-based exchange traded fund. Speculations about BlackRock exploring XRP ETF. During an interview last week, BlackRock CEO Larry Fink further stoked the flames of these speculations regarding the prospects of the company launching a spot XRP ETF, responding to the possibility of BlackRock applying for an XRP ETF. Fink said he can't talk about that. Kaya yan, tinanong po mismo ang CEO ng BlackRock na si Ginoong Larry Fink at ang kanyang sagot regarding sa pag-launch ng kanilang kumpanya ng spot XRP ETF at yung kanyang naging kasagutan po rito, I can't talk about that. Kaya yan, ayaw daw po niyang pag-usapan yung tungkol dito. Kaya nagpapakita lamang na parang wala po silang plano na mag-launch ng kanilang spot XRP ETF. Interestingly, XRP community members speculate that Fink's comment suggests that BlackRock might be considering launching a spot ETF for the 6th largest cryptocurrency in the near future. Ayan, pero ayon daw po sa mga community members ng XRP ay patuloy po silang nag-i-speculate or naniniwala na yung kanilang pag-unawa or pagkakaintindi sa naging komento rito ni Ginoong Larry Fink ay maaring sila ay mag-launch ng kanilang XRP spot na ETF ayan, sa hinaharap. Ayan, kasi hindi naman po niya sinabi na wala silang plano talaga. Basta sinabi niya ay ayaw daw muna niyang pag-usapan yung tungkol sa bagay na ito. Kaya malamang ay pwedeng gusto niya munang isikreto. Ayan. Ayan, Fox journalist dismisses BlackRock XRP ETF speculations. Ayan, dito po pumasok ang Fox journalist na siyang naglabas ng information na wala talagang plano ang BlackRock na mag-apply or mag-launch ng kanilang XRP ETF.
However, Fox Business journalist Charles Gasparino has dashed the hopes of XRP enthusiasts following his recent updates on BlackRock's potential launch of a spot-based ETF for the cryptocurrency. In a tweet yesterday, Gasparino noted that sources with direct knowledge of the matter told him that the world's largest asset manager is not planning to launch an XRP ETF. Kaya yan po yung source ni Ginoong Gasparino. Yan, kanyang inilabas po sa kanyang tweet. Yan, sa kanyang X account. Sabi po niya ay meron daw po siyang direct source. Ayan. At yung kanyang sources na ito ay sila mismo yung nagbigay ng kaalaman sa kanya na itong si BlackRock ay wala talagang plano na mag-launch ng kanilang XRP ETF. Kaya ito po yung actual na tweet ni Ginoong Charles Gasparino. Yan, sabi niya dito ay BlackRock has no plans for a spot XRP ETF. According to people with direct knowledge of the matter, story developing. Kaya yan, parang yung taong may direct knowledge ay parang mga insider na rin yan. Yan, kaya sila po talaga yung nakakaalam. XRP enthusiast reacts. Yan, dahil po sa linabas yan na tweet ni Ginoong Gasparino ay syempre napareact po ang community ni XRP. As expected, Gasparino's tweet stirred the wrath of XRP community members who took to the comment section to accuse him of lying. Some enthusiasts noted that XRP deserves an ETF since the coin now has regulatory clarity, which came in the SEC versus Ripple lawsuit. Kaya marami daw po na community members ng XRP ang nagalit dito sa tweet ni Gasparino. Yan, at sinasabi po nila na siya ay hindi nagsasabi ng totoo or siya ay yan, kaya sabi ng mga enthusiast, mga XRP enthusiast ay deserve daw naman po kasi ni XRP na magkaroon ng ETF. Kasi kung pag sa tutuusin, siya lamang po yung coin na may regulatory clarity sa bansang US. At nakuha po niya ang kanyang regulatory clarity nung siya ay nanalo noong dito sa legal battle ng SEC versus lawsuit. Responding, Gasparino said the July decision issued by Judge Annalisa Torres puts XRP in a gray area as the coin can be classified as partial security and non-security at the same time. Kaya yan naman po yung kasagutan dito ni Ginoong Gasparino. Yung inilabas po na decision ng judge na si Annalisa Torres nitong nakalipas na taong buwan ng July ay nalalagay daw po itong si XRP sa gray area. Kung pag sinabi po nating gray area ay in between po yan or nasa kalagitnaan. Kaya ayon kay Ginoong Gasparino ay partial security at saka non-security itong si XRP. Ayan. Parang sinasabi na rin natin na security na hindi security. Ayan. Parang nasa kalagitnaan siya. Yan, ibig sabihin, pwede po nating sabihin na siya ay security at pwede na rin nating sabihin na siya ay non-security. Kaya yan, ito po yung actual na tweet rito ni Ginoong Charles Gasparino. The XRP Army defines regulatory clarity as Judge Torres saying XRP is kinda sort security and kinda sort not a security while the case gets appealed and no ETF but nice try. Kaya yan. Dahil dyan ay wala pa ring ETF itong hindi pa rin makakakuha raw ng ETF itong si XRP ayon kay Ginoong Charles Gasparino. Furthermore, the Fox Business journalist speculated that the Ripple decision is now subject to serious appeal. In a follow-up tweet, the reporter highlighted the ambiguity in the SEC versus Ripple as a major factor that could hinder money managers like BlackRock from considering launching an ETF for XRP. Kaya yan. At ayan ang
nasa serious appeal daw po ang Ripple. Yan, yung decision dito kay Ripple ay kasalukuyang ayan yung kanyang kalagayan ngayon. Yan, yung Ripple decision is now subject to serious appeal. Ayan, mukhang hindi pa talaga natatapos or tuluyang natatapos yung kanilang legal battle dito kay SEC. Kaya yung dahil sa kalagayan na ito ay ito po yung dahilan. Yan kung bakit ito yung magiging isang major or malaking sagabal, ayan, sa mga money managers na tulad ni BlackRock na i-consider ang mag-launch ng kanilang XRP ETF. Kaya ito po yung actual na tweet ni Charles Gasparino. Sabi niya rito ay, "The idiocy of the XRP army fantasy about XRP spot ETF can be summed in the name of Judge Torres. You can expect any major money manager to roll the device with the SEC Gov on an XRP ETF when the Ripple case ruling was both convoluted and now subject to a serious appeal." Ayan. Sino ba naman daw ang magko-consider na mag-a-apply or magla-launch ng kanilang XRP ETF gayong ang kalagayan ni Ripple ay nasa isang seryosong appeal. Yan, subject to serious appeal. At maliban po dyan ay ayan na nga. Ayan, BlackRock's crypto ETF journey. In the meantime, BlackRock has spotted as a spot-based Bitcoin ETF currently trading on a regulated exchange in the United States. The company has also applied to launch an Ethereum ETF with the SEC expected to issue a decision on the filing in August. Kaya yan. Nauna pong nakapag-file itong si BlackRock ng kanilang spot-based Bitcoin ETF. At ayan na nga, gaya ng sinabi ko kasi kanina, ay kasama po siya sa 11 mga na-approve ng US SEC nitong nakalipas lamang na mga araw. At maliban po kay Bitcoin ay meron din po siyang meron na rin po siyang application ng Ethereum ETF. At inaasahan po na mailalabas po ang desisyon ng US SEC dito pagsapit po ng buwan ng August. Notably, the final resolution of the SEC versus Ripple lawsuit will play a major role in determining whether BlackRock will explore XRP-based ETF in the future. Kaya yan, mukhang hinihintay lamang po siguro ni BlackRock yung magiging final na resolution or pagka-resolba ng legal battle dito sa pagitan ng SEC at saka si Ripple. At depende po kung ano talaga yung kalalabasan ng kanilang kaso na ito at na siyang pwedeng makapag-convince or makapag-determine sa magiging desisyon ni BlackRock kung gugustuhin nga ba talaga niyang i-launch or mag-launch or explore itong si XRP, yan, ang XRP ETF sa hinaharap. Kaya yan pong muli. Yan, ang balitang ito ay naglalaman ng inilabas na pahayag ni Ginoong Charles Gasparino na ayon po sa kanyang mga insider na mga sources ay wala daw pong plano ang BlackRock na mag-launch ng kanilang XRP ETF. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.